since Pecho de Peligro tayo, namiligro din ba ang puso mo? Oo. Sobrang namiligro. Stop! Ano ba? Ba't parang ako yun? Gusto niya talaga Hindi lang pag-relationship. yung puso, kundi ang buong sarili. Buong pagkatao. Mauubos ka. Naubos. Hindi kami align nung naging partner ko eh. So, I'm out. Ganun. Mabilis lang. Abilis mo pala kausap. Mas makikilala mo yung sarili mo. Wow. Oo. Lalo na kung bagong breakup ka. Iba talaga pag nandyan yung mga day one friends mo Yung talaga. naging Kasi family pilit talaga. kong nilayo yung sarili ko sa kanila eh. Mm. So parang kahit ganun pala yung nangyayari sa akin, parang hinihintay lang nila ako na mag-open tapos ready na pala sila na huwag kayong susuko. Kung ano man ang pinagdadaanan ninyo, labanan nyo lang. Sa pera to or sa love? Hindi, ito parating ako sa pera. Kailan tong breakup na to? Parang nung Ang daming notifications! Due date na naman. Welcome to Petro de Peligro Podcast. Ang tambayan mo para sa real talk sa hustles, rackets, budgeting, at lahat ng diskarte para makasurvive sa Petro de Peligro. Kaya mo! Hosted by Poca and Charut. Brought to you by Union Digital Bank. Welcome back sa Pecho de Peligro Season 2! Ako nga si Charut. And I am Poca. And together, we are Chaka! Nakakaloka. Sa next season, maiba naman na ang ating love team name. Love team name talaga. Pero okay na yan. Sapat na ako sa'yo. Yuck! EU straight. Yeah. So, kamusta ka naman, Poca? At nabibilang na lang ang ating mga episodes. Jessa. Ano ba na ba? Jessa, Hindi nandito ka na paano mag-shout out? Sige. I mean, I'm happy. I'm alam mo sa totoo, I'm gonna be honest, every time na umuwi ako, nagdadrive ako pa uwi, parang na-happy ako na iba yung fulfillment na may natatapos tayong actual work. Parang, I mean, this is a different type of work, syempre, aside sa mga brand deals natin, kasi sobrang sikat tayo eh. Yes, nandun na nga. Sobrang haba. Ano ba? Sinasakyan na kita. Hindi, pero yung sense of fulfillment na every time na nagkakaroon tayo ng shoot sa podcast, like we have like every time na meron tayong 2 episodes per day, parang nakaka-satisfy siya as sa part ko. Parang, okay, there's something that I've accomplished Diba? in Parang this day. ang daming bagong faces, tapos ang daming nabago na from, tanda mo ba ang first ever studio natin? First Yes, sa episode. Green Hills. Diba? Doon pa tayo, diba? Antok na antok ako nun. First Girl, episode. apakaaga, ate. Diba? Nakaganyan ako. At di ko alam kung ano mangyayari kasi kung yung chemistry, kung Kapaan yan, malala tayo Di ba doon. tayo nag-host together? Ang guest natin ng Si Kuya Kong. first episode, of syempre, course. ang mukha agad talaga ng UD, ang sa atin, sinabak One sa of the atin. pillars of content creation. Yes, nanonood ka ba ng Team Payaman? Oo naman. Sinong bias Pupunta mo? ako sa bias ko, si Jenny. Blackpink. Wala siya doon! Naging Blackpink. Sino na lang mas madalas mo napapanood? Of course, si Kuya Kong. Of ever since naman. Siya naman talaga yung nag-start ng lahat. Taray nung kuya kong. Kuya Kong, no? Ay, Kuya King. Parang King Kong. Ako din. Ikaw, sinong bias mo? First ko din napanood ay si Kuya Kong. Nakita ko pa siya nun sa SM Santa Rosa, kasama niya si Roger Rocker. Tapos talaga? naglalakad siya, nagva-vlog siya. Tapos student pa lang ako. Talaga? Talaga nag-reach out ako. Hello po, pwede magpa-picture. Ano sabi niya? Parang nabwisit siya kasi nagva-vlog siya nun. Sabi- Hindi. Ito ko Minu. Nagpa-picture siya, pero tingnan nyo, Laguna pa yun. Okay. Laguna. So, mga As a Laguna, Southie. taga-Laguna kami. So, ayun ang aking pinapanood. Okay. Pero, ikaw, kung may second kang magugustuhan sa Wala na. Payaman, wala na. Okay na. Kasi parang may nag-expect dito na siya yung maging favorite natin. Pero dito sa next natin, natatawa rin ako sa kanya kasi wala siyang pakialam sa sinasabi niya. Sasabihin lang niya kung ano gusto niyang sabihin. No? Makulit Oo. din to Totoo. Yung parang, wala akong pakialam sa image ko. Sasabihin ko lahat ng gusto. Ay, minsan ganyan ako eh. Kaya nga minsan nababash yung body. So, nakaka-relate naman pala. Speaking of Team Payaman, nakaka-excite tong episode na to, mga Mima. Natatawa na ako. Kasi ang guest natin, isa sa mga kilalang members ng Team Payaman. At kung napapanood nyo na sila, alam na alam nyo kung sino to. Nakilala sa
sa kanyang mga makukulit na banat at game na personality. Nakilala rin siya bilang resident cook ng TP. Ayan, major clue na yan Pero hindi doon nagtapos. He's a singer, one of the most followed content creators, and isa sa mga pinaka-exciting na food vlogger sa social media scene. So, eto na nga. Mas kilalanin pa natin siya. Please welcome, Dudut! Yes! Welcome! Grabe. First time ka ba na-intro Parang ng ganon? kulang yung introduction sa akin. Kulang pa yun? Oo, Sorry, dapat ano siya, parang Ano ba dapat gusto mo? actor. Kulang ang actor eh. Actor. okay. Bigay ka ng isang na-actan mo na. Na sa TV. Saan sa TV? Sa TV nga. Sa TV siya, basta TV siya. Oo. Hindi mo malaman kung anong show Tsaka mo nag-ano ko, nag-cinema. Sino ba? Anong Ang movie namin, horror yun. Mahirap ang acting dun. Kasi Ah, anong talaga? role mo? security guard ako nung isang pare na bodyguard niya ako. May linya? Meron. Ano? Kasi yung scene namin noon, time na yun, kagulo na eh. Okay. So, ang nangyari sa akin noon, bawal mong tingnan na yung napoposis kasi. Horror Ang kasi acting horror. niya, kasi wag bawal nga tingnan eh. Eh di ako, napatingin ako sa kanya. Tapos, out of nowhere, may sumampal sa mukha ko. Tapos lumingon ako ganyan. Sir, mamamatay na po ba ako? Ganon. Oh. Yun yung atake mo. Yun yung atake Pero mo. kinat yun, hindi pumasok din sa last cut yun. Sa Yun final cut. nasaktan ka na, hindi mo pumasok sa final cut. Sabi ko na ilang take kayo Nakakalo. ng sampal sa akin. Parang 30 takes yung sampal. Tapos di nyo man lang ipa-final cut. Kasi iba-ibang scene yun Nakakaloka. Anyway, welcome sa Pecha de Peligro. Maraming salamat dito sa Pecha de Peligro. No? Yes, we're so happy to have you Ang ganda here. ng set nyo ngayon. Huwag Dati kang parang lolo-lolo ko. lifetime lang kayo na mesa. Huwag kayong lolo-ko-loko. Brand to ni Kuya Kong. So, kung anong sasabihin mo dito, magre-reflect sa It will inyo. reflect. Ay, sasabihin ko talaga kung anong mali. Oo. Parang ang dami mo nang napapansin na Oo. mali. Pero ngayon, okay pa naman. Okay So pa. far, so Siyempre, good. ka-start lang eh. Oo. Ano ba? Mamaya ko pa may sasabihin. Napapansin ko, hindi totoo yung karinderya sa likod mo. Never pa kasi kami nakaranas niyan Oo, baka ikaw. Bakit ka? Okay, anyway, yaman din lamang na ang title ng ating show, Dudot, ay Pecha de Peligro. Diretsahang tanong, namiligro na ba ang puso mo? Ay, totoo. Bakit sasagot ka? Totoo. Dapat ano pa yan sa mga kala ko mga gitna pa yan eh. Wala. Eme lang. So, let's start with, how are you? Kamusta ka lately? Okay Ano naman, pinagkakabalahan mo? sobrang okay. Sobrang busy ko nga ngayon eh. Ay, Hoy. Actually, may hard stop nga ako dito yata sa kasi hanggang 3:30 lang talaga. bawal ako. Ay, 3:30. 3:24 na. Minutes na lang. Mas na 45 Kasi to 1 meron, or hindi, kasi 2. meron pa ulit akong ganito. Grabe. Hindi man. No? Miranda Priestley ang atake. Miranda Priestley ang atake. So, ano pinagkakaabalahan mo lately sa kabisihan? Ayun, todo-todo ako sa work ngayon. Gusto kong, kasi sabi ko, bago matapos yung taon last year, sabi ko gusto kong, sa this coming year, sabi ko gusto kong mabusy at mapagod sa trabaho kasi sa mga nakaraang taon ko na isang content creator, hindi ako masyadong napapagod sa trabaho kasi nagtatrabaho lang ako kung kailan ko gusto. Okay. Ngayon, gusto ko magtrabaho talaga ng hanggang sa pagod na. Ganun. So gusto mo Pagod like lang. parang napapagod ka talaga Oo, sa gusto ko ginagawa matry, mo. oo, Kasi gusto sa ko bagay kapag nag-content ka, parang actually may time sa chill lang. Pwede ka mag-chill, buksan mo lang yung camera mo, that's it. Totoo. Pero gusto mo yung parang may Gusto ko physical work. Okay. Gusto ko may schedule talaga ng work, ganun. Wow, may ano ka na ngayon, sister. Oo. May kakilala akong foreman, may buhos sila. Bakit? Gusto mo sumama. May buhos sila. buhos. So, for system naman to, para magka-system, hindi naman for ma-distract sa kung ano mang ano. Pwede rin isang distraction sa mga gastos. Gastos. Yeah, Of course. Hindi pwedeng mawala Oo. yan. Di Ang ba? bilis mo, Kuya Dudu. Oo, ang bilis kong Mag-isip. Yes, oo. Kala ko Talagang, saan siya mabilis. alam niyo, sanay talaga ako. Parang feeling ko talaga, I was born for this. Wow. Ay. Baby, Gusto niya I was maging born capable this lang way. yung sinabi Oo, niya. feeling ko, ako talaga, parang, I'm the guy, you know. What's the next question? Taga. Nakakaloka. Siyempre, anyway, nakilala ka ng mga tao sa Team Payaman. So how were you before you came into the circle, before you came into the scene? Anong So, buhay mas mo okay before? ako before Team Payaman. Mas okay ako eh. Kuya Kong, alam mo na. Hindi, before,
ano talaga, parang nagluluto na talaga ako para sa amin, sa grupo namin. Okay. Pero walang video-video. Walang video-video yan. Cook lang talaga. Oo. Pero yung pag-video ng grupo namin, matagal na yan. Even before pa na alam ng pinag-aakitaan yung social media. Nagvi-video-video na talaga yung mga yun. Mahilig sila mag-video ng sayaw, ng mga trip namin na kalokohan, ng mga outing. Tapos hanggang sa, yun nga, nag-start na si Kong mag-vlog. Tapos ako, yun, nagluluto pa rin ako for us. Kasi, pag may pera yung mga katropa, ako yung binibigyan. Tapos ikaw na Luto- bahala. Luto ka, ganyan. Mm. Kailangan yung mga luto mo sa amin dati, maramihan. Maraming sabaw. Isang pack lang ng noodles, sobrang daming sabaw. Pampagroup. Napakalinaw na nung sabaw. Sobrang dami. Hindi mo na makita yung Ay, powder. grabe yung Naging sabaw. clear na yun. Kulay tubig, ganun. Kaya, Sa anong course mo pala nung college? Customs administration. Ano, ano ano? yun? Kung di alam ninyo. Ano? Customs administration. Ano? Anong ginagawa mo? Mga tiwali. Sorry, Emel. Oo. Ano sila? Kami yung nagpa-process ng import and export ng bansa natin. At may ano tayo, customs tax. Mga Wow, So, kumusta bigayan dyan? malaki. Malaki nung puro papel pa. Pero nung database na wala na. Yung mano-mano. Nung mano-mano, malaki. Pa, nung pirma-pirma pa nung papel sabi Yung, nila. Na-practice mo pa? Na-work mo pa yung Hindi, job na kasi yan? magbo-board exam sana ako, tapos nag-pandemic. Sabi ko, may board exam din Sabi ko, siya. buti na lang. Gumano pa. Buti na lang, hindi. Kasi hindi rin naman ako nag-aaral mabuti. Sobrang Kaya nga, okay lang magsinungaling dito, Ote, Kuya Dudut. Hindi, totoo. protector mo ng image, dude. Baka ikalubog mo, ayaw naman namin ng ganun. Oh, So, first choice mo yon nung college? hindi. Ang gusto ko talaga culinary. Bakit yun? Kasi yung tatay ko, custom siya eh. Custom siya. So, ayun. Di, parang, ganito ka na lang na. Kasi di ba parang ganun yung mga magulang natin eh. Kung Kaya anong naman Nurse nakakita ako nila. na, dapat nurse ka. Ganyan. Mm. So, wala namang kusinero sa amin noon kaya di ako pinag-culinary. Bakit man nahiligan mong magluto? Hindi ko alam. Kasi pero pag parang muwang ako sa mundo, 4 years old, parang nagluluto na ako ng minudo. Ganun. Ate, Hindi nga. iniimbita na sa piestahan si Oo. Dudu. Sa murang edad. Oo, nakikitulong na ako sa mga luto-luto. Parang nagustuhan mo talaga siya. Oo. Innate na siya sa'yo. Oo. Pero sino mas sayang nagluluto? naman. Si mas nagluluto, nanay, tatay. Nanay. Usually naman nanay Oo, talaga. yung nanay ko. Kaya rin ako napuwersang magluto kasi yung nanay ko umalis na yun sa ibang bansa. Pumunta ng ibang bansa. You took over. Yes. And my dad doesn't have an idea how to cook. Yes. So, Ang ikaw arte na ng nag-step cook. up para sa family. Yes, because if not for my cooking, my brothers and sisters will Will not live this die. earth. Yes. Sobrang naman, pwede naman ata mag-order kayo noon. Hindi, wala pa mga ano noon. Pero yung fact na nag-take over siya ng pagluluto, kahit kung nanay ko naman na mag-abroad, di rin naman ako magluluto. Oo. Pero ikaw kasi parang feeling ko, innate na talaga sa'yo na gusto mo magluto. Ibang klase. Bunso ka ba or panganay? Hindi, parang ano ako, pangatlo. 4 kasi kami. So, before bunso. Yung bunso kasi namin talagang princess yun siya. Di biro mo, pangatlo siya. Oo nga. Tapos- Pa-middle pala to, middle child. Middle child. Lakas. Lakas din. Kaya ayun, nag-take siya ng customs administration. Yes. Pero nagluto pa rin siya. So anong sabi ng tatay mo nung nagluluto ka na ngayon? Sabi niya, ano ba yan, nak? Sabi niya, ano ba yan, nak? Anyan. Anyari, naka. Sinaka-naka. nung nalaman niya na ito talaga gusto ko, kumbaga, ewan ko kung mali itong sasabihin ko, pero parang yung pag-aaral ko, binigay ko na talaga yun sa kanila. O sige, hindi ko na makukuha yung gusto ko eh. Sige, bigay ko na sa inyo yung gusto nyo. So, tinapos ko yung customs, pero nagluto ako after. Kumbaga parang pinagbigyan mo sila. Pinagbigyan ko sila. Pero ngayon kasi, ang mga culinary classes, meron sila like every Saturday Sobrang flexible. lang. Nagko-culinary kami ngayon. Okay. Hindi na yung pang school lang na ano talaga, no? Oo, nagka-offer ako dyan before. Meron akong na-meet na chef, parang celebrity chef, Chef Gino. Boy Logro. Hindi. Parang meron siyang culinary school, tapos inofferan niya ako. Matatamaan kasi yung kasi every Saturday siya, matatamaan yung inom ko. Ay, grabe. yung pala. Priorities. Ayaw mo i-sacrifice yun. Akala ko anong tatamaan sa'yo. Kahit ako. Tuwing kailan po yung classes dyan? Friday night. Oh, Ay, mali sorry po. yun. Mali Sorry yun. po. Wag Kasi na. fully booked na po ako niyan for 5 years eh.
So, ano naging first job mo from customs? After From graduate. customs, ako, call center. Talaga? Nag-call center Gano'ng ako. katagal? Nagtagal din ako. Actually, hindi ko siya first job after graduate eh. Hindi siya yung after grad ko na O sige, isa-ilin po muna yung Silent mo cellphone. muna, hindi ka talaga. Kala ko ba madami ka ng podcast? Hello? Ano Ha? ba? Wait, patapos na to. Hindi pa tayo patapos. Gusto ko Mga 30 minutes. Sige, bigyan mo. Yeah. Ito lang yung podcast na sumasagot talaga ng... Oo. At Makulit ba sila, naman makulit. to? Makulit din yung iba. Grabe naman mo naging schedule. At saka dapat may assistant ka. Hindi ko na siya dinala ngayon. Kasi hindi naman siya interviewin eh. Kasi hindi naman talaga Sabi niya, totoo. sir, sama ba ako sa inyo? Sabi ko, hindi ka naman interviewin. Hindi ka na sumama. So, ayun. Going back. Nung, eto na nga. So after Ito, graduation, Yung dugtong-dugtong kasi ng kwento ko eh. Parang ang nangyari, dahil hindi ko gusto yung customs administration, tinamad ako ng third year college. okay. So sabi ko, kahit may resources naman kami pampaaral, sabi ko ayoko na. So nag-stop ako, pero habang nag-stop ako, nagbebenta ako ng mga paninda. Anong Mga- paninda to? Oy, di masabi. Legal Hindi to. masabi. Legal to. Nakasashay ba to? Hindi, nagbebenta ako ng mga vape juice noon, nung legal pa yung vape. Mhm. So nagbebenta ako ng vape juice noon, tapos nagtrabaho rin ako ng call center. Tapos yun, tumagal din akong 2 years doon. Saka ako bumalik sa school after nung sabi ko, hindi ko talaga kailangan to. Kasi sobrang bata ako rin nung college. Parang first year college ako, 15. Parang lahat naman tayo. Oo, lahat tayo. Tapos yung maturity, biglang dumating sa akin nung 18 years old, biglang sabi ko, ay, sayang. Doon ka na uga. Oo, balik. Ano siya? Parang decision lang na stop na lang ako mag-work. Gusto ko na mag-aral or money related na. Ay, di ko na kaya ma-sustain yung work. Ay, hindi. Mas choice mo lang. Mas choice ko lang talaga na kailangan talaga yung pag-aaral. Kailangan talaga siya. So, tinapos mo. Tinapos ko. Tinapos niya kahit alam niya sa sarili niya na magluluto siya Oo. after. Tinapos ko na siya para Uy, mabalik tayo sa BPO mo. Gano'n, sabi mo 2 years 2 ka. years, So, agent ka the entire time? nag-agent ako, tapos parang ang naging naging step up ko nun yung hindi na ako nagte-take ng calls. Na ako. SME? Nag-ano na ako, tapos nag-email at Email nag-chat, support? tapos naging floor support, ganyan. Ay, taray. Bonggo. Uy, pero medyo mahirap din sa BPO. Nung umpisa, voice ka. Oo, voice. Okay. Sobrang hirap sa BPO kasi dumating yung point na Night shift. night shift, di ba? Tapos parang pag natutulog ka ng umaga, Hindi quality. Oo. Hindi quality yung Tapos parang- luto. if you Yung stay tawag long yung enough sa tulog-tulog. call center, parang sisirain niyo yung ulo mo Utak na mo. iba ka na mag-isip. Kasi parang nung time na yun, Totoo. pumapasok ako na, bago ako pumasok sa opisina namin mismo, upo muna ako dun sa labas. Tapos iiyak lang ako, ba't ko ba ginagawa to? Ay, naku. Ganun, sobrang bigat niya. Kaya bilib na bilib talaga ako sa mga nasa BPO. Sobrang Kasi ang hirap niya. Share ko lang ha. Ewan ko kung na-share ko na yan dito. Share mo Basta pa rin. nag-try ako mag-TL. Oo. Kumbaga hindi naman ako naging Ang hirap niyan. TL sa papel. Oo. Pero nag-try ako, yung TL na position, tinry ko lang. Binigyan ako ng chance nung OM namin. Poka, may papasok na. Ay, Warren, may papasok na. Bago kang mission. May bago kang mission. Baguhin mo ang kaluluwa ng bakit. Hindi, kumbaga may papasok na bagong batch. Pagpasok na to, ikaw ang mag-handle as a TL. Bibigyan ka ng SME mo, tapos sila yung hawak mo. Siyempre, lahat sila bago. Lahat sila nasa transition stage. Lahat nila inaaral nila. Kumbaga yung numbers nila or yung performance nila, hindi pa ganun kabugs. Alam mo, pumapasok ako sa office. Parang wala pa ako sa office. Nasa bahay pa lang ako, naliligo pa lang ako. Stress na ako, girl. Grabe na yung stress ko kasi sobrang halaga ng attendance sa Totoo. BPO. Parang on a certain period of time, there has to be this amount of people who's taking in calls. Isa lang doon ang umabsent, babagsak yung performance ng buong client, Kaya pala. buong account. So, sobrang halaga ng attendance. Tapos, minsan yung kapag nasa office ka pala, nasa bahay ka pala, magche-chat na sila ng, TL, hindi po ako makakapasok. Grabe na yung stress ko to the point na nasa UV Express ako, nag-acid reflux na ako. Pagbaba ko mismo sa Muñoz ako nag-work. Pagbaba ko mismo ng van, sumusuka talaga ako. Ganun yung stress. Hindi pa ako promoted sa papel nun Binigyan pa lang ako ng acting TL pa lang. Sumusuka na ako sa sobrang stress. Kaya sabi ko sa OM ko, OM, mali ito. Bumalik ako sa pagiging papilan. tama na to! Patong-patong na nga ang gastos, dadagdag pa tong transfer fees.
Ay, pero wag kang mag-alala. Kaya mong diskartehan yan. With UD's InstaPay transfers, kaya mo mag-send ng funds for free with no limits. Kaya kahit magpadala ka kay nanay, kay jowa, o sa tropang merong budget, walang dagdag fee bukod sa perang ipapadala mo. Basta galing sa UD Save, kaya mong mag-transfer for free with no limits via InstaPay. Kaya mag-download na ng UD app at mag-sign up for an account today. Acting ka pa kasi Bukod ako sa acting. pagiging SME. So, ayun, nag-SME na. Hanggang sa tinamad na ako, lumipat na lang ako Automatic ng kasi work. pag naging boss ka, naging leader ka, lahat ng kasalanan ng mga nasa baba mo, Oo. ikaw yung point person. Oo, wala silang ibang sisisihin kundi ikaw. So, ikaw naging masama ka sa TL mo? Hindi, mas pinili kong hindi maging leader kasi parang for me parang ano lang yun dahil nga nandyan lang ako para mag-enjoy. Pero mabait ka sa TL mo. Mabait, Hindi ka mabait. naman Hindi ka sakit sa nag-absent? ulo. Ginagalingan ko pero hindi na to the point na i-promote ako ng i-promote kasi dagdag workload lang yan. talaga. Kasi nag-enjoy lang ako dun eh. At saka kapag ka-agent ka, mas may chance ka pang makakuha ng komisyon. Yes, ng bonus. Kasi hawak mo na yung sarili mong number. Kapag ka-TL ka, magkakakomisyon ka lang. Pagpasado lahat. So, Pag magaling lahat. madaming involved ba? Oo, Okay. totoo. So, anyway, O yun. So, nung bumalik ka sa school, natapos mo, Tapos ano naman na yung first job mo from there? diretso na. Content creator na. Ayun na yung Oo, kasi ano. pandemic na eh. Ano yun? Inabsorb ka na ng TP? Oo, kasi gusto rin ni Kong na tapusin ko muna yung pag-aaral ko eh. ayan po. Kasi may mga times na may mga times na sumasali na ako sa mga videos nila nun. Mm-mm. Pero hindi pa ako tapos mag-aral. So sabi niya na, tapusin mo na muna yan, sayang yan. Ayan, bongga. Oo. Mm. Kasi tumigil nga naman ako, papasok na ng 4th year. So 2 sem na lang ako nun. Baka maging ulit na naman natigil ulit Oo, for... oo. Baka magbago na naman yung curriculum kung ano na naman na nangyayari. Ang ganda. So, first na pinagkakitaan mo na after talaga ng school ay vlogging. Content creator na. Yung nagkaroon ka ng sarili mong account. YouTube channel. Nagkaroon ako, pero nag-start talaga ako mag-vlog 2022, 2021. Oh, ganun. after Okay. pandemic. Nag-start na. Like long form vlogs, Oo, ganun. oo. Okay. Ito ba talaga yung gusto mo or hanggang ngayon nag-explore ka pa rin? Na-enjoy mo naman yung content creation? Ngayon, nai-enjoy ko siya. And at the same time, syempre, dyan ako kumikita eh. Mm. So, iniingatan ko rin siya. Of Iniingat, course. ginagawa ko siya ng, kumbaga, hindi ko lang siya ginagawa ko rin siya ng tama. Okay. Mm. Kasi, kailangan eh. Ngayon, hindi ko masabi kung kilala ko na ba talaga sarili ko sa content creation kasi hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako ng mga bagay na i-improve, magpapaganda or magpapasaya ng mga contents na ginagawa ko. Pare-pares naman tayong ganung hinahanap. Oo naman. Kumbaga parang ang hirap magpaka-relax. Oo. Just because, kumbaga may mga videos ka na nag-trending parang okay na ako. No! Oh, hindi. Mali No. mag-stop mabilis ka dun. makakalimutan pag ano. Totoo. So, bakit ka naging all around nun yung pagpasok mo sa vlogging? Kasi yung all around kasi, yung all around ay parang nung time na yon parang gusto kong sabihin sa mga tao na kasi dito sa Philippines, 'di ba? Ang hirap humanap ng trabaho. Mm. Ngayon parang sinasabi ko sa kanila na ako, pag binibigyan akong trabaho, pag tinanong ako, marunong ka ba ng ganito? Oo, sasabihin ko lagi, pero pag-aaralan ko pag nandyan na ako. Parang, so, yun, ginawa ko nun, mga iba't ibang trabaho, as in, nagtutunaw ng bakal, ganun. At- Nagkukonduktor. Talaga? So, sabi ko, parang, nung time na yun, ang issue natin nun sa Philippines, yung sobrang hirap ng humanap ng trabaho dito sa Pilipinas. So, naisipan ko mag-ganong content na mag-all around So, sa Bongga. channel mo yon sa channel ko. na naisip mo, try ko Oo. gumawa. Oo. So, ikaw pala ang pioneer nung A Day in My, yung as a barista. Barista for a day. Parang yan, ganon. all around. Oo. Ah, Uy, yan parang pala, ang all saya nun around. Parang ang saya nung ganong Ang saya era. kasi, nag-ano pa nga kami yan eh. Ang mahirap kong ginawa ay naging mangingisda. Yung nasa laot, huli ng isda, tapos kakain din sa laot kung ano yung nahuli mo. Talaga. talaga. Ganon. Saang part yun? Mindoro. Okay. Mindoro. Oo. Pero pag ganyan, dapat maaga. Tama ba? Pag mga ngingisda, Yes. dapat maaga yung Yes, meron ng atake. meron ngang hindi lang maagay, madaling araw pa. Katulad ng mga pusit. Yung mga pusit na uhuli sila sa dilim eh. Oh, talaga? okay. Oo. So, Kaya- kailangan gabi, parang Oo. takip silim. Parang kadalasan pa naman ang pinaka mabigat na point ng dagat yung madaling araw at gabi.
Tapos mahirap pa kasi ilaw, ganun. Oo. Diyan pinaka-rough yung dagat eh. At saka nakakatakot. Yung pitch black yung makikita Oo mo, nga. tapos nasa bangka ka lang. Tapos hindi ka normal na nandun. Kaya tinitingnan ko lang nung time na ginagawa namin yung pangingisda, yung Yung ilaw bangkero niya. mismo, na kung okay pa yung reaction niya, ibig sabihin normal pa. O, parang FA. Oo. Siya yung FA. Hanggang di nagpapanik Di ba yung pag sa FA. aeroplano, Normal pag ka. grabe yung turbulence, gusto tingnan mo yung FA. Pag nakita mo yung FA, nag-aantanda na, ate! Mapata ka ng Jesus, take the wheel. So, paano mo nahanap yung voice mo sa food content? Yung pagluluto ay sinimulan ko na pilit kong tinatanggi yung pagluluto sa sarili ko dati. Kumbaga, ang gusto ko talagang content yung all around kasi sobrang saya niyang gawin sa akin. Kasi bumabiyahe talaga kami niyan tapos nagre-research, ganyan. Pero yung pagluluto kasi, nung ginawa ko siya, medyo naging maganda yung pagtanggap sa akin ng mga tao. So, naisip ko na, tuloy-tuloy ko na to. Sige na. Tinuloy mo na. Kaya ko naman talaga to eh. Pilit ko lang tinatanggi. Tsaka, parang ang hirap maging lifestyle vlogger. Kasi kailangan sobrang exciting lagi nung ginagawa mo. Kailangan sobrang enjoy. Tapos iba-iba. Kumbaga, pakuha mo na yung momentum nun, tapos biglang iibahin mo na naman ibahin yung mo na naman. Kaya sabi ko, dito na ako sa luto. Ano naging edge mo no, nung time na yun? Ba't tingin mo lang? Sa tingin mo lang, ba't nagustuhan ng tao yung cooking for you? Siguro kasi hindi complicated yung the way kung ipakita kung paano lutuin yung isang bagay. And at the same time, tinatry ko maging entertaining yung pagluluto. True, chika-chika. Actually, sa Madaldal content ka. creation naman talaga, kahit anong gawin mo, it has to be entertaining. Totoo. So, dun mo sila nadala, yung habang nagluluto, chika. Kasi nung iba, sa pagluluto, ang isa sa malakas talagang style, yung very informational very technical sa pagluluto. Pag yung talagang tinuturo mo siya ng step by the step, talagang sumaksis ka. Talagang yan yung maganda Pero, meron ka bang inspiration nung nagluluto ka? ang mga inspiration ko talaga yung mga ko din mga kaibigan ko. Kasi nakita ko, kasi nga ganito, parang yung community ng pagluluto, edi may mga nakasama akong foodie. Tapos yung nakita ko yung community ng mga foodie, sabi ko, ang saya ng community nila. Ang saya talaga, as in, ang babait nila, lahat ng mga foodie. Sobrang babait. Na-welcome ka agad nila. Kasi I think from TV ka talaga na vlogging bago ka napunta sa community nila. Okay. When you say foodie, ito ba yung mga nagluluto mismo or kumakain kung san-san? Yung parang magkasama yata sila. Basta food vloggers. Kasama yata sila sa isang umbrella. Actually, totoo naman. Actually, dati nakwento ko before, ang initial gusto ko talaga din na course is culinary. Kasi nung bata ako, ano course mo? HRM. HRM. Medyo related din sa pagluluto, pero it's not just about it. Kumbaga may front office, madami ng halo. Pero na-enjoy ko rin naman. Kasi nung bata ako, ang inspiration ko si Miss Maricel Laksa. Saan yung nanay ni Dory Pangilinan. Sa Del Monte Kitchenomics. Pinapanood ko yun nung bata ako. Sabi ko, parang saya-saya magluto. Kaya tumutulong ako sa nanay ko, magluto-luto. Ang nagluluto dyan, yung si Sandy Daza. Kasasabi ko lang, Maricel Laksa Ay, ano pala, footprints, ano pala sinasabi ko? Pero nung dating-dati pa yon, mas matanda ako sa iyo Oo nga. 31 na ako Pero ayun, nakaka-inspire lang. Syempre, we all have our inspiration. Pero nung nagko-content ka, kamusta naman yung income mo nun? Sa content creation lang ba yung income mo nun o meron ka pang side hustle? Sa content creation, hindi agad-agad na, ay, may pera na ako. Hindi of ganun. Course. Hindi ganun totoo. Kailangan mo siyang muna Enjoyin muna. Kailangan mo siyang todohan muna. Mga ilang months bago nagkaroon doon sa vlogging muna, sa content? Sa content, parang from start mo? Sa first video na nirelease ko, na-monetize na agad yung channel ko. Ayan, bongga. YouTube to, YouTube. Sobrang swerte din kasi yung 17 seconds na video na nirelease ko, napamonetize niya yung channel. Pero ang mahirap doon, parang 10 months kong hinintay yung mga perang dumating. Kasi nung time sa YouTube, parang hihintayin mo pa yung pin sobrang tagal kong hinintay. 10 months? Oo. So sa 10 months na yon, saan nanggagaling ang source of income mo? Sinesweldohan nila ako sa bahay sa pagluluto ko. Talagang cook ka pala na. Nagluto talaga ako para sa amin. Kasi sabi ko, kailangan ko rin ng pera.
So, nagluluto din Good talaga. for ilang packs ang niluluto mo lagi? Every day, parang Per meal, ilang packs dapat? 50. 50, parang catering ka na. 50, oo, 50. Kasi laging pasobra eh. Parang mga 20 kami sa bahay, laging may pasobra yun para ano eh. 1 meal lang na good for 50 or basta good for 50, iba't ibang putahe? Iba't ibang putahe na yan, oo. Ikaw lang to Uy, lahat? nakaka-stress yun ha. Alam mo nga, ang madali nga doon, yung pagluluto, madali na eh. Ang hirap yung mag-isip ka ng ulam. Kung anong uulamin. Oo, Tapos totoo. on a budget. May budget ka lang, May friend. budget ka lang. Bibigyan ka Mahirap, ng sobrang budget. on a budget. Pero kung sky's the limit yung budget, walang problema eh. Mm-mm. Kahit mag-breakfast pa ng beef Wellington yung mga tao sa amin. Ang favorite mo niluluto sa kanila? Ang favorite kong niluluto sa amin, syempre, yung giniling. Uy, I love giniling Yung with may egg. pasta sauce pala. Pasta sauce. Pero Tomato sauce. Yung giniling na ginagawa ko, yung lang, yung may patatas, carrots, tapos hindi tomato sauce. Toyo lang. Tuyo? Toyo, tapos saka mo lagyan ng mga quail eggs. Mas masarap siya kaysa sa tomato sauce. Bahay na bahay yung Ah. feels. Kasi pag nilagyan mo pa ng tomato sauce, parang medyo pahandaan na yung ata. Oo. Na Tsaka, parang anniversary ng ang hirap kasi church. hugasan ng mga plato pag may tomato sauce eh. Tapos nagmantika. Ang kapit. Ano ba? Ang kapit ng Ang sebo. kapit. Magtoyo lang kayo. Yun lang. Uy, nakakaloka yun na. Kasi nung nag-aaral ako, pati yung mga computation yan. Oo May nga mga eh. ganun ka? Or Sukat-sukat bara-bara lang? Yung sa akin, dahil gamay-gamay ko na, okay na yun. Parang hindi na siya problema. Nasanay ka. Hindi na masyadong detailed yung market list ko. Hindi na. Yung babudget, hindi na. Kung at the back of your mind, parang ito na, dampot na, kasya na gets to. na yan, Okay, sa bagay. Matagal mo naman ang ginagawa eh. So parang naging source of income mo din pala somehow ang pagluluto agad. Pagluluto, oo. Bago ang content. Mm-mm. Tapos from there, so nakuha mo na vlogging, nakuha mo yung cooking. May tinry ka pa, 'di ba? Ano ba? Yung music. Nag-music din ako. May pera? May May money pera din sa doon? music kasi Talaga? Nakuha ako dun sa pagigig eh. Pagigig, nagpe-perform ako, tapos Singing. yung mga release namin na kumita naman siya. Mm-mm. So okay din mag-music. So sa music din. Tapos after ba nun, meron pa kuya? Welding. Nag-try din ako ng welding. Tunay nga? Hindi, business Ano naman ba? iba. Business naman yung iba. Nag-invest naman sa iba. Na ako eh. Nag-business ka din. Grabe from singer to welding, no? Kaya nga eh. Grabe yung jump, no? Nakakaloka. Niliteral niya yung all around. Business? Anong business? Ngayon ang business namin yung nagpi-pickleball ba kayo? May pickleball court kami. Talaga? Na usong-uso ngayon ng Oo. pickleball. Ang dami kong tinry. Actually, nag-coffee shop din ako. Di ba? Alam ko Tapos, ba? naging outsource pa ako na taga-kabit ng internet. Ano? Nung kakabit ng internet, Lahat talaga, Ang no? taray! Literally anything under the sun. Which is Powerful. pinagkakitaan mo din yan. oo, May pera talaga. kami nun. Nakabili kami ng mga 4 siguro na L3 tapos. Ay, ang bongga. Grabe. Ang bongga nun. Tapos from there, ano pa? Naging source of income mo. Doon na bumalik ka na sa content lang. Oo, yung naman nag-ooperate naman yun habang nagko-content ako eh. Yung mga bagay na iba. Kumbaga parang autopilot na siya. Oo. Hanggang ngayon ba ongoing sila? Hindi, yung internet, wala na. Ang andyan na lang yung pickleball court, yung coffee shop wala na rin. Tapos meron pa kaming talyer ng sasakyan. Talaga? Mm. Ano, like, pag nasira yung sasakyan, gano'n? Hindi, nagko-convert kami ng 4x4. Ooh. Sa Ano mga gulong. Yung mga gulong na, Ah. pang malakasan. Okay. Malalaki. Pero syempre, na-mention mo na may mga businesses na hindi na ongoing. Meron ka bang moments sa pagtatry mo ng mga gantong ventures o ng mga gantong businesses na parang OMG, WTF. WTF. WTF, sobrang sagad na ako. Sobrang, I think, nasa Pecha de Peligro moments na ako. Anong moment yon and how did you get out from it? Yung, ang mga naranasan ko, yung mga ganyang feeling nung sa coffee shop. Nung Oo, kasi pinapatsi-patsi ko yun siya eh, para masimulan. Paano mong pinapatsi-patsi? Parang dinadahan-dahan ko yung pera kasi nauubos ako eh. Siyempre kailangan kong puhunan para sa content ko. Tapos binabagyan ko pa ng pera yung business. So, tumarating sa point na tinitigil ko muna siya. Hanap muna ako ng pwede kong pagkakitaan. Tapos hatiin ko ulit yun para dun sa coffee shop and then dito sa mga ingredients ko, mga raw materials, yun. Inline na store siya, di ba? Oo. Talaga may sarili kang May pwesto. sarili.
ano to, like sa mall? Sa mall ba to? Hindi, sa Hindi. labas to. Labas. Like actual store talaga. Ah, okay. Mga commercial space, di ba? Commercial spaces. Ganong kataga? Actually, ako, isa din sa mga tinitingnan kong business probably that I would do in the future. Kasi ikaw, meron kang Ako Coffee franchise. shop. Ito, Ikaw, sarili. Sarili. ano yung biggest challenge ng isang coffee shop? Yung sa akin kasi, ang naging challenge ko talaga yung yung direction ng business. Kasi naging okay siya talaga eh. Okay yung kita, okay yung Okay siya. product namin. Mhm. Para sa akin yung naging direction. Kasi parang hindi ko carry na mag-open ng panibagong ng mga iba't ibang maraming store. So sinabi ko, gusto ko nang i-targeting yung mga event. Sabi ko, i-market natin yung Mga events. coffee carts Mga event. Oo. coffee car. Kasi nung time na yun, hindi pa masyadong putok na putok yung mga coffee cart events eh. Mhm. Ano nangyari? Hindi kami align nung naging partner ko eh. So, ayun, nag-iba kami ng landas. Sabi ko, I'm out. Ganun. Mabilis lang. Abilis mo pala kausap. Di ba nakita ko yung coffee shop, baba ako dyan. Baba ako sa kotse. Bro, I'm out. Sakay sa kotse, alis. Bakit? Parang pelikula. Oh, ganun lang. May mga nawalang money sa'yo from Meron. pagkaka-close. No? Meron. Malaki. Kasi, oo nga, kasi nga, dahan-dahan ko nilalapag yun. Hindi naman malaki yung kita ko nung time na yun. Kumbaga, Mas loss kesa nag-gain ka ng profit. mas loss. Talaga. How did you take it? Sakit. Talaga? Sobrang sakit. Kasi gustong-gusto ko yun. Oh. Gusto ko yung business. Kumbaga, kahit pa sabihin nating araw-araw lang break even yun, ilalaban ko yun. Kasi gusto mo Kasi talaga. gusto gusto ko mo, talaga siya. at yun ang first business mong tinry. Oo. Na talagang from scratch inayos. Na akin talaga. Na hindi Oo. lang ako nag-invest, akin talaga. So, tingin mo, ang mga naging pain points, hindi ka yung adapt, kunyar pag may trending na coffee, gagawa ka bagong flavor, or Oo. hindi, no? Hindi ako Naging fix ka lang kung ano yung binibenta mo. Ayun nga mahirap Hindi sa ako coffee shop. nakisabay. Kumbaga Gusto ko ako yung gagawa ng bagong wave. Hindi ko nagawa. So, mali ka. Oo. So, nung nung early life mo, syempre before Team Payaman and content creation, aside dun sa coffee shop situation mo, nung nag-aaral ka ba, may pecha de peligro moments ka pa? Pero kasi sabi mo kanina, kumbaga parang your parents can sustain your studies naman. But Oo. did you ever... Pero meron. Meron din. Kasi parang ang baon ko weekly. Weekly binibigay. Oo, weekly binibigay. Nakaka-stress yan. No? Mauubos mo Eh, yan. Ang hirap. Monday. Apakayabang mo. Apakayabang mo. Bumibili ka ng Loriat sa Chowking. Tapos ang extra rice mo, Chowpan. Friday mo, Oo. pouchin. Friday mo, itlog-itlog na lang. Ganun yung gastos mo ng ganon. Monday. Kaya talaga, Paano budgeting mo nun? Nung nag-aaral? Or hindi ka Oo. di talaga ako nagbabudget. Talagang Wednesday pa lang, ubus na talaga. YOLO. Oo. Wednesday. So, nakita mo na hindi ka for bulk na money tas ibabudget Oo, mo. kaya talaga nung nararanasan ko nun, talagang pag Wednesday, mapapansin na ng tatay ko na sobrang bait ko na sa kanya. Baka kung makahirap. Love you, de. Love you, de. Natuto ka ba nun? Or nasanay kang ganun yung budgeting mo? Natuto ako nun. Kasi Kailan ka natuto? Bago matapos? Or natuto ako nung na-realize ko yung mga ganyan na, gantong klaseng tao talaga ako, sabi ko. Natuto ako nung nagtrabaho na, kaya binago ko na siya. So, ginagawa from mo. there yung learnings, doon mo pa na i-apply Oo, sa ngayon working. consider ko na yung sarili ko na sobrang hindi na ako magastos. Sobrang hindi ako magastos. talaga? In what Hindi way? hindi ako maluho, hindi ako mahilig sa bago. Hindi ako mahilig talaga. sa ganun. Sabi na may iPhone Air. Bago Oo kaya nga. yan. Hindi, pero Hindi para si Mahel. ang bago ko kunin to, parang 4 years kong gamit yung isa eh. 4 years kung so, bakit. hindi na siya mahilig sa bag. Hindi ako mahilig sa bag. Defensive. In-explain yung sarili. So, ito, Kuya Dudut, more questions sa'yo about sa finances mo. First, sino pinakamagastos sa Team Payaman? Si Kong, walang duda. Nag-name drop talaga tuloy-tuloy. Si Kong, walang duda Pero talaga. yung gastos naman niya, Gastos kumbaga niya. parang okay naman. Ang mga gastos ni Kong, syempre bukod sa mga personal niya na ang gastos ni Kong kasi yung sobrang mag-invest si Kong sa craft niya. Pag nakita niyo yung mga gamit ni Kong, parang pwede kang magbuo ng production team. Pa-GMA. Malay mo, pag ganun na siya. Oo. Meron pa yan siya na na kahit yung mga vlogs ni Kong, I think starting 2015
meron pa siyang files. Kasi meron siyang parang tinatawag na Yung server ba yun? Yung hard- server. Ah. Parang kasing laki ng refrigerator. Pakumpanya na, no? Kaya kahit yung mga luma niyang kwento, kahit luma niyang mga video, nagagawa niya na pa ng kwento na maire-relate, madudugtong niya ngayon. Ang galing nun ah. Ang galing nun. May- Mahirap yun. Na-overlay niya kasi meron pa siyang, Oo. Tapos, siya rin yung gumagastos. Kunyari kasama mo siya, hindi ka nagagastos yan. Siya na lahat yan. Ganun yung gastos niya. Ganun yung gastos niya. Generous. Mahilig kumain. Ganun. Siya na lahat yan as in. Yung trip niyang gawin, sasama niya kami, siya gagastos ng lahat. Yung skydiving, Ah. skydiving namin, sagot niya lahat yun. Nakasakay ka ba? Hindi ako nakasay kasi overweight ako. May weight limit. Sabi ko, ay, hindi ba tibay yung Luto, parachute? pabor! Pabor ba sa'yo na hindi ka nakasakay or lang hinayang ka? Hindi, ang kwento talaga ng skydiving na yun. Kasi parang ang nangyari kasi nun, parang ang nangyari lang sa video, parang takot lang ako eh. Parang takot lang ako eh. Pero ang totoong nangyari nun, kasi mga afam-afam yung mga ano, di ba? Yung mga Mag-assist. instructor. Saang bansa to? Sa Thailand kami Ah, skydive. Tapos, sobrang gusto kong tumalon. Nagtatanong ako na what's your weight limit? Sabi nila parang 100 daw. Eh that time, parang nasa 110 ako. Ang nangyari, nung sinabi nila na, oh no, you can ride. Yung mga instructor na mas malalaki pa sa akin, as in natatangkad, afam eh. Parang pinagpapasapasahan nila ako. Baka ako dahil ikaw dyan. Gago, ayoko ang bilis ng bagsak na. Gago, ikaw dyan. Yung laki. Mabigat na ako. Magsasawa pa ako. Mas mabigat. Ngayon, sabi ko, Bro, doon ako natakot. Yung na pinagpapasapasahan ako. Parang walang willing mamatay para sa akin. Ganun. baka mahirapan daw kasi mag-ano ng parachute. Doon ako mas natakot. Yung pagsama nung afam na mabigat at saka ni Dudut, pagbagsak nila, nag-aapoy na silang dalawa. Sobrang bilis. Papulalakaw na yung atak. Lahat nakakapag-video. Saka pababa lang. So, syempre, napag-usapan natin yung pinakamag-aaso sa Team Payaman, which is kuya ko. Sino yung pinakakuripot? Sino yung pinakakuripot? Para sa akin, si ano? Ako yata. Talaga? Ako pinakakuripot. Talaga? Inaangat pa yung sarili. Ako pinakakuripot. Bakit? In what Bakit? way? Wala lang. Ayoko lang talagang gumastos. Hindi ako mahilig gumastos talaga. Hindi, talaga. Hindi ka nalilibre. Yun yung naging libre paminsan-minsan. Ano, pero sobrang Pero hindi kuripot. ka talaga, Kasi nga, doon ako, yun yung natutunan ko sa ano. Oo. Para hanggang Friday yung pera niya. Tapos Hindi sila, ba- mawalan sila pera. Basta ikaw ligtas Ngayon ka. matutunan akong hindi gumastos Sunday na. Pero paldo-paldo pa rin eh. Pero malaki ang gastos sa ingredients ng foods. Di ba? Oo, Sa malaki. niluluto niyo. Malaki. Lalo na nung nag-start ako kasi yung niluluto ko sobrang dami. Ngayon Oo. portion na lang. Parang pang ano na lang pang sampler na lang yung niluluto At ko. saka kasi kapag matagal ka nang nagluluto, marami kang mga nakastock na rin na ingredients eh. Kaya Oo. kumbaga binibili mo na lang yung mga Alam mo main. Alam mo Ay, yung sorry. mga Sobrang saya Parang naman. inuman. Parang inuman po ka. ang nangyayari ngayon parang alam mo yung mga kitchen, yung mga laman ng kitchen, kaya ang hirap magluto sa ibang kusina. Kasi yung laman ng kusina mo, yung mga, kunyari yung mga sauce, hindi mo naman mabibili yun ng isang beses lang napunta sa isang grocery. Hindi mo mabibili yun. Ano yun? Parang sa sobrang tagal mong namimili, may nakikita ang kakaibang sauce. Kukunin mo na. Tapos matagal mo na yung stock sa kusina mo. Sa Tapos pantry. minsan doon ka na lang mag-work around sa mga existing Andun na sa ka na, pantry mo. Invest ka na lang. At least may ready ka ng ano, kahit anong lutuin mo. Game na. Langis, gusto mo. Ang ano naman ng sino ba yung naalis sa upuan naman kasi? Eto, next. Sino naman sa grupo yung nawawala pag bayaran na? Meron bang ganun? May ganun ba? Meron. Si Burong. Si Burong. Bakit ka pa ka na yung drop talaga? Lagi yan nawawala si Burong sa bayaran. Now you see me, now you Siya pa don't naman na. yung pinakamalakas kumain. So kapag lumalabas kayo, may ambagan pa rin nangyayari. Ano nga pala ang bayaran? Paminsan lang kanya-kanya. Paminsan lang kanya-kanya. Oo. Lalo na pag wala si Kong, aray, kanya-kanya na yan. Talaga. Sa Oo. bagay, pag nandiyan kasi si Kuya Kong, Sagot niya na lahat. Automatic. may mga unspoken rules ba kayo when it comes to spending money as a group? Ay, wala. Walang pakialaman. Walang sa pakialaman. money. No. Kahit pa parang weirdo na ng mga pinagbibili nito, go lang. Pera mo yan. Pera mo naman yan. Okay, pero may advicean din naman. Oo, may advice din kung paano
kung paano ingatan yung pera. Kasi lahat naman din kami, parang hindi rin ganun ka pera noon. You started from somewhere. Yung pinanggalingan namin, yung kung nasan kami ngayon, malayo na. Malayo na talaga, kumbaga, talagang doing good talaga. Masaya. Oh, so bukod dun sa nakuha mong mindset nung college ka sa pagtitipid ng baon, may naitulong ba ng mindset sa'yo yung Team Payaman? Oo. Sa budgeting mo, paano? Sa budgeting. Sa budgeting talaga ang natutunan nila sa akin na parang huwag kang masyadong gumastos. Parang yung mga bagay na lagi nilang sinasabi sa akin yung pag-isipan mo ng maraming beses bago mo bilhin, not unless yung mga bagay na kailangan mo. Kunyari, kung makakatulong yan sa'yo, ay huwag kang magdalawang isip. Kunyari, yung mga camera namin, no questions asked. Kung magagamit Yeah, ROI mo yun. Bibili talaga kami yan. Bibili talaga kami yan. Pero yung mga bagay na, for example, sapatos na magaganda lang talaga, na hindi naman masyadong useful, pinag-iisipan talaga namin yan. Kaya naman pag nakikita mo kami sa labas, parang mga naka-shorts lang. Mga naka-chinelas lang lagi. Kung parang tapos na sila sa era na kailangan may mapatunayan. You have to buy these things, that, para lang may mapatunayan. Tsaka nag-start sila na relatable talaga sa masa So, ang weird din naman if biglang check my bag. Mga bigla ganun silang... Kumbaga parang ang audience mo, masa. Tapos biglang, we're gonna be unboxing my new Louis Vuitton. Sobrang fresh. Yung hindi na mabanggit. Best! Napansin mo ba na parang kahit wala ka namang binili, nababawasan ang pera mo? True. Yung tipong mag-transfer ka lang, may fee na. Nagbayad ka lang ng bills, may fee uli. Yun nga parang lahat na lang may bayad na Uy, hindi lahat Ha? Sa Union Digital Bank, libre. As in, libre lahat, kaya wag mong lahatin. Libre, walang catch. Walang extra. Walang hidden fees. So, i-check mo to I-check mo isa-isa to First, walang maintaining balance. Check. Free at unlimited InstaPay transfers. Check. Libre mag-scan to pay via QRPH. Power. At walang fee sa pagbabayad ng bills. Grabe. Ito na ang tunay na diskarte, girl. Tipid ka na, wala pang stress. Exactly. Mas tipid, mas panalo. So, kung gusto mong umiwas sa mga surprise fees, I-download na ang Union Digital Bank. Yeah. Purple Heart. Ano na pinaka naging luho mo? Ang pinaka naging luho ko, wala talaga. Wala talaga. Wala Ever? talaga ang luho. Collection. Wala din. So lahat ng binibili mo talagang either sa camera or sa travel, cooking. Ganun. Travel. Travel. Yan ang MM. Sa Like, do you experience. travel alone? Hindi ko pa na-try. Uy, masaya. Parang Masaya. nakakatakot Ako din takot. Masaya. Kasi for the longest time, lagi ako Oo. nagta-travel lang may kasama Pero ngayon, baka matry ko na. itatry mo na ba? Baka matry ko na. Oo. Mas makikilala mo yung sarili mo. Wow. Oo. Lalo na kung bagong breakup ka. Hindi pa. In general niya lang sinasabi. In general, I mean, If the shoe fits. so since Pecho de Peligro tayo, namiligro din ba ang puso mo? Oo. Sobrang namiligro. Stop! Ano ba? Ba't parang ako Gusto niya talaga Hindi lang pag-relationship. yung puso, kundi ang buong sarili, buong pagkatao. Mauubos ka. Naubos. Kamusta ka no? Naubos. Ngayon parang pa rin Parang ganun pa rin Parang medyo may You're still in the process. Yes, but I'm not numbing myself to the process. Instead, I want to experience it all. Yeah. Pero Yes. yun nga, sorry. Parang gumana yung coke. Parang gumana yung coke mo. Gusto, wait, ano longganisa yun? Ano yun? Hoy, Ida's chicken yun Ida's yun. Naamoy nung Grabe. nagre-record. Ganyan pala yung amoy ng Michelin star. Ginawa mo May lumabas na ASMR. demonyo. Ginawa mo ASMR yung podcast natin. Diyos ko, nakakaloka. Nagulat siya. Parang naposes Nanggaling sa tiyan. Ikakat yung digay. O tao, yun yung katyo. Nakakatawa. Sama na yan. Sama na yan. Nabusog Hindi naman nila maamoy. Nabusog siya sa learnings. Sa na-experience mo, Kuya Dudot, nagkaroon ba to ng effect sa pag-work mo?
Kasi kung fresh pa siya. Yung pagtigil ko sa work, saglit lang eh. Sobrang saglit lang eh. Kasi parang sinabi ko na, parang nung una, di talaga ako lumalabas ng kwarto. Ibang tao yung mga sinasamahan ko. Hindi ako sumama sa grupo eh. Kasi Talaga. nung napunta ako sa breakup, parang yung mga storya na meron ako sa sarili ko, hindi alam nung grupo. Wala akong pinagsabihan kahit sino. Kahit yung family ko. Sinarili mo talaga. Sinarili ko talaga. Ganun yung coping mechanism mo. Siguro, parang gusto ko lang siyang i-handle gracefully. Parang gusto ko lang siya ng onti lang yung kasi parang nawi-weirdoan ako nung time na pag ino-open ko. Sobrang weird for me. Parang sabi ko, parang di naman sila interesado. Wag na lang, kaya tinago ko lang ng tinago. Wait, okay lang na we're talking about it. Oo, okay naman. Kailan tong breakup na to? Parang nung November. Fresh pa. Fresh pa, bago pa talaga. Wala, Mapula pa ang asang. Bagong Ba't hango. nire-relate mo talaga sa cooking? Mapula pa ang mata ng isda. Firm pa yung meat niya. Ay, umiyak na lang. Nakaka- Alam mo, sobrang relate ako sa'yo. Kasi, alam mo Kaya yun, sa'yo. December. I know! Grabe! Nag-whistle. Kamusta naman yung audio natin? Earbuds pa. Alam, nakakatuwa kasi parang dahil siguro naging nagulat din ako na iba talaga pag nandyan yung mga day one friends mo talaga. Kasi family pilit kong nilayo yung sarili ko sa kanila eh. So parang kahit ganun pala yung nangyayari sa akin, parang hinihintay lang nila ako na mag-open tapos ready na pala sila na Kumbaga, at alam na nila. alam na nila. Parang Galing. ready na sila na yung mga gagawin sa sinasama nila kung saan. Medyo mas light sila sa akin kasi parang pag medyo naging hard sila sa akin, medyo naano rin talaga ako eh. Pero nag-iba talaga sila. Nag-iba. Parang nag-adjust talaga sila para dun sa nangyari. Parang hindi kasi sila showy and hindi rin sila masyadong masalita kung anong nararamdaman nila for me. Pero lahat ng more yun, on actions. oo, lahat ng yun nagbago eh. Parang sinasabi nila kung gaano ka namin kamahal, ganyan. Yeah. Mahal na mahal ka na. Would you say na ready ka na for the next one? O parang Ay. feeling ko hindi pa. Hindi pa ako ready. At saka wala namang Ikaw ba? nagmamadali. Hindi. Oo. Ayokong At saka, maging unfair. Hindi rin ako tipo ng tao na yung hahanap talaga ako ng someone for me. Hindi ako ganun. Hindi. Come what may ang Oo, atake. Pag dumating ka tapos okay naman ako. Gano'ng game. katagal kayo nung ex? 11 years. 11 years. Si talk show host. Si O. Si morning show naman na host. Dumadabas ka na. Balit ang hali itong atake natin. Padabas na yung Padabas. Grabe, 11 years. Diyos ko, nakakaloka. Follow-up question ha. So sa tingin mo, sa next relationship mo, kung meron man, is there something na babaguhin mo the way how you treated your ex compared to the next one? Or how you approach the next one? Meron ka bang ganun? Sa totoo, sa ngayon hindi ko pa alam kung paano ko titingnan yung love ulit. Kung paano ko titingnan yung ganun ulit. Kaya parang hindi ko siya naiisip. Wala. Kung Which is okay lang. Pero kung ano naman, kung ako, parang normal naman na may mga mali sa relationship eh. Pero, yung ginagawa ko naman, I always try my best. So parang wala akong babaguhin sa kung ano sa akin. Kumbaga parang Sa kung sino approach. na lang yung... Ba't parang si Jessa dito, kumaka-oo dito sa gila. Oo. Sabi niya, Parang may mga live listener tayo na Oo. talagang agree na agree sa'yo. Pa-podcast, no? I love that. Well, anyway, thank you for being open Yes. about it. Kasi parang I can't really talk about it ng todo-todo eh. Kasi, alam mo, dudot tayo na lang. What if? Pares naman Dudot. single. Kami ang podot. Pudot. Duka. Duduka. Duduka. Well, anyway, dumako na tayo sa isa nating portion, Dudot, ang tinatawag nating kapeligro question. Yan. Yan ang tawag natin sa ating mga listeners. So, Ano the nga, kapeligro. kapeligro. Dapat na may ligro lahat dito, sama-sama. Bawal ang Bawal wala na sa yumaman. lusa. Hindi Pellegrinians. Hindi Ay, ganun. hindi. Paano
pa-wine na yun. Yan nga, nalilito rin ako before. Well, anyway, the first question came from Christian or X-Chan Arenal, Boss Dudut and Chaka, fresh from breakup. Ano ba yan? Boss Dudut and Chaka, fresh from breakup ako ngayon and naapektuhan na yung work ko. Wala akong gana, distracted ako lagi. Normal lang ba to? Or paano ko mababalik yung focus ko, lalo na kung kailangan ko rin kumita and tumulong sa family ko? What can you say about that? Kung tanong mo kung normal lang yung di ka makafocus at di ka parang lagi kang nawawala sa sarili mo, normal naman yun. I suggest na i-undergo mo yung buong process na yan. Yeah. Na wag mong wag mong para wala ka ring pinagsisisihan. Huwag ba? mong isuppress. Wag mong tago yan. Pero kung naghahanap ka naman ng paraan para makapagtuloy-tuloy pa rin, enough motivation yung sinabi mo na yung family mo kailangan mong tulungan. Parang for me, regardless sa pinagdadaanan ko, kung talagang ako yung kailangan ng family ko, mas titibayan ko lang para sa family ko. Enough motivation kasi sila for me na labanan lahat ng nararamdaman kong sakit at hirap. Totoo. Ako naman, ang suggestion ko sa'yo, i-schedule mo. Yan. Kung kailan yung arte. I-schedule ko yung pain ko, ate. Ang hirap naman Halimbawa, may mga days na kasi ang healing, it's not linear. Yes, Google It's Calendar. not linear. Parang hindi siya pa ganun. Parang pa ganyan. It comes in waves. I know, right? Yes. May mga days na akala ko okay lang. You Yes. have to acknowledge your emotions. Pero syempre, hindi tayo pwedeng emotional the entire time. Yes, you may be undergoing pain, but in reality, you also need to live. You need to earn money. So, halimbawa, ako, may mga days na free day, ako talagang nilulungkot ko yung sarili ko. Ate, Ay, pag wala kang gagawin, talagang lungkot-lungkot ka. papatugtog ako lahat ng Adele, lahat ng Lainey, tugtugin mo lahat. Sabay-sabay Iyak ko na ng yan. todo. Low light. Itotodo ko talaga na. Pero like an hour or two na iyak, parang Nakakatawa yung pag yung mga last minute na ng luha mo. Okay, back to work. tas na nag-alarm ka na. Okay. Tapos, Be, shoot na anong oras, Be? Hala, baliw siya. Baliw. Pero okay lang, i-schedule mo yan, girl. Oo, totoo. Ganyan ginagawa ko, i-schedule ko talaga. Kung nasa waves ka nga ng ganyan, Mm-mm. pag alam mong okay ka this day, ilaban mo sa trabaho. Pero pag gusto mong umiyak, iyak ka naman. Eto na, next naman. From @Gerard Ordiales _030. Hi, Chaka and Boss Dudut. Dati gipit ako, pero ngayon nakakakita na ako ng pera. Ang problema, parang gusto ko agad i-reward ang sarili ko. Kain, gamit, kung ano-ano. Paano nyo kinontrol yung sarili mo nung nagsisimula ka ng kumita? Ikaw kasi hindi ka naman maluho ka. Hindi, kasi nga, dahil na rin sa mga past experiences. Mm-mm. So, ngayon, ang suggest ko sa'yo, ngayon, ubus-ubusin mo muna. Ubus-ubusin mo muna marami Learn na. from your mistake. Kailangan mo Learn na the hard way. mag-hit ng bottom. Kasi ngayon, lagi mong iisipin, deserve mo yan. Pag naubos na yan. Sa next time, alam mo na kung paano maayos yan. Parang kumbaga learn from the experience. Yes. No? Ako, ikaw. Ay, sige, go. Yung first cut-off niya, make sure niya muna na ito ang aking money for charge to experience. Yan. Oh. Hindi yung pipigilan agad. Oo. Baka sabihin niya naman, di naman totoo yung ano na yan. Bawi ka na. Pero magtira ka muna ng panggastos, ubusin mo na sa kain, Yung gamit, at kung pang-basic. ano-ano. Yan. Ikaw, anong mapapayo mo? Akin parang gusto ko lagi yung maranasan mo na talaga ma-hit yung mahirap talagang part ng life nila. Kasi hanggat di nila nararanasan yun, parang di nila malalaman kung ano yung feeling na mapunta doon. Importance din. So, mas feeling ko magbabounce back sila pag na-hit nila muna yun. Pag Iba din pag yung natutunan. yung mga, iba kasi yung pag na-experience mo yung okay, tapos ma-experience mo yung baba, tapos this time na pag umokay ka, iingatan mo na Kasi iba Alam mo rin na yung feeling. galing sa walang-wala, tapos angat. Tapos maingat din sila, parang parehas lang din talaga naman. Iba yung na-experience mo yung kahampas lupa. Oo, talaga. Dahil sa kagagawan mo. Pinapalayas ka sa bahay, tapos dala mo yung mga gamit mo. Ganun. Dramatic. Totoo.
Anyway, dahil dyan, may isa pa tayong question from... Daming tanong. Ano ba Tatlo yan? lang, Pasensya ka, nagagalit naman. pasensus na Daming tayo tanong. dito. Oo nga eh. Dahil dyan, meron pa tayong isang question from Gio Nico Punks. Tari na pala, no? Taray. Hello mga kapeligro, what's up boss Dudut? Question lang po dahil sakto guest nyo si Dudut. Meron akong mga tropa at solid at masaya rin naman kami. Saktong-sakto ang bitaw ng bawat isa. Pero ngayon gusto ko umangat sa buhay. Nakahanap ako ng bagong trabaho at mas maraming binubuno na oras doon kesa dati. Dahil dyan, di na ako nakakasama sa labas ng tropa at dahil at mukhang may tampo na rin sila dahil inuuna ko ang trabaho. Paano ko kaya mapapaintindi sa tropa ko? Paano ko kaya mapapaintindi na tropa pa rin kami kahit gusto ko lang din kumita at makaipon ng mas malaki para sa pamilya ko. At sana, mahila ko rin sila Ayan. pataas. Ang mahirap dyan, mali ka ng nasamahang tropa. Tropa! Mali yan kasi dapat ikaw ang iniintindi nila ngayon. Mhm. Kasi nga, hindi naman para sa sarili mo lang yung buhay na yan. Parufa Bakit main. parufa na? Para yan sa family mo. Kaya naman, dapat alam nila na may mas malaking meaning or mas malaking Better result. yung ginagawa mo ngayon. I suggest, humanap ka ng mga tropa mo dyan sa work. Wag yung mga kalimutan mo na yung mga tropa mo iniintindi mo ngayon, kalimutan mo na sila. Na may same Kalimutan mo na sila. Ay, kasi kung ayaw kanilang intindihin, mamatay na sila. Hindi pa patay yung mga tropa. Diyos ko, nakakaloka ka. Hindi kasi darating talaga yung point sa ating lahat ng yan na kasi kahit ako, personal, nakikita ko pa yung mga alaala ko na sobrang buong araw kami magkakasama nung kaibigan ko eh. Tapos medyo ngayon malungkot siya. Mababawasan. Malungkot siya yung paghihiwalay nyo ng mga tropa kasi kanya-kanya na kayong ginagawa ng ng trabaho. Actually, as a 31-year-old whore. Ay, sorry. Puro lumalabas sa... Puro ka-bar naman. Isa sa mga na-realize ko na dati kasi I was doing my best for me to retain all the people around me. Pero I cannot do that. Darating at darating yung panahon na magkakaroon kayo ng differences. Not because magkakaaway kayo, it's just because you guys are all different. Life. And you are not meant to stay for each other forever. And that's okay. Lalo na ngayon na feeling ko tumatanda ka, you're having different goals. Of course, may mga tao talagang mag-iiba. So, kung hindi, try mo yung best mo na i-influence sila to do better. Pero kung hindi, humanap ka ng pangit at ibigin mo to. No, hindi. Humanap ka ng mga tao that shares the same goal as you para hindi ka maapektuhan sa sarili mong goal to become better. At dahil season 2 na tayo, kaya syempre hindi mawawala ang mga prizes natin para sa ating mga kapeligro. Kaya naman kung hindi mo pa nafa-follow ang Union Digital Bank sa Facebook, Instagram, TikTok at YouTube, ngayon na ang chance mo. Follow at subscribe ka na for a chance to win 1,000 pesos. Gusto mo bang sumali? Sobrang simple lamang. Just follow these steps. First, hanapin ang pin post ng episode na to sa UD Facebook page. Pangalawa, mag-comment ng screenshots as proof na nakafollow ka sa Union Digital Bank social media pages. And lastly, i-comment ang episode keyword. Ang keyword natin for this episode ay Dudut. Yes. Madali lang, di ba? Kaya sali na mga kapeligro and Good luck! Yay! Ano next question? Wala na. Hindi Kami na ang may question sa'yo. So with everything that you've been through, with all the heartbreaks, but all the success of the business, the content creation, would you consider yourself as someone na successful na sa field? Yung successful, parang wala pa ako doon. Kasi parang ang success kasi talaga for me yung yung may limit yung success eh. Kumbaga may sarili akong target ng success. Yeah. So parang dahil hindi ko pa yun nare-reach, for me hindi pa. Okay. Hindi pa. Pero you're still on the process. And habang nasa process ako nun, alam kong sinisigurado ko namang masaya naman ako. So, okay siya. As of now, ano yung definition ng success sa'yo? Kasi yes, medyo nag-iiba-iba per tao and per season ng life. Now, ano yung ina-achieve mo? Siguro yung success yung maging okay yung career and also magkaroon ng family. Siguro yung kasi kahit ano pang mangyari pag may family mo, kaya kong buhayin talaga. May support.
Love. Ganda. Parang nakakaiyak, no? So, from the Pecha de Peligro moments that you've had from the past, so, no, nag-aral ka, the businesses na Grabe. hindi nag-push through, hanggang ngayon na feeling ko stable ka naman na. Even Kahit if you're papaano. still attaining for your own definition of success, meron ka bang pagbabago when it comes to your mindset, when it comes to your ipon? Paano ka ba nagtatabi ng pera? Paano ako nagtatabi ng pera? Wala yun talaga. Hindi lang talaga ako magastos. Tapos, hindi ako tumitigil magtrabaho. Hindi ako tumitigil magtrabaho. Kasi nga naman, yung opportunity, hindi lang opportunity na maging katulad nating content creator, kundi yung opportunity lang na magkaroon ka, yung the fact na kumikita ka ng pera is a very rare opportunity na hindi nabibigay sa lahat. So, iniingatan ko at ginagalingan ko. Tapos, talagang pinipili ko talaga yung gagastusin ko. Gastusan tuloy. Gagastos. Gagastos. Oo. Go Marte, single ka. Ay, Wala pang ginagastosan. Sorry. Meron ka bang proudest investment so far na nabili mo or ipon So or far, job mo? proudest investment ko talaga yung yung pickleball facility na napagawa namin. Yun talaga. Sobrang proud talaga ako. And also, yun kasi talaga yung kinakaadikan ko ngayon. Lalo ng mga tao ngayon, sporty na ng mga bakla. Oo, ang active na ng lahat. Medyo naging effect din siguro yun ng pandemic. Na time to, focus be din sa healthy. health na. In Parang fairness. pag ngayon, pag wala kang ginagawang activity, parang wala kang silbi sa mundo. Ay, No? galing, Mamatay ka na lang. Sorry. Pag wala kang Pinatay lahat membership ng sa gym, tao. parang ano ka. Ang galing, parang aware na yung mga tao na protektahan Oo. din yung nila. Siguro kasi naiisip din nila na mas mahal magkasakit kaysa maging active. Oo. Which is maganda. Actually, May kaliwat kanan mga fun run. So yung business mo ngayon yan na yung yan yung pinaka main business mo ngayon. So feeling mo masasabi mo ba na financially stable ka na because of it? Hindi. Hindi naman siya yung sobrang sadyang proud lang ako sa kanya kasi parang proud ako sa kanya kasi siya yung mga bagay na iniisip mo na parang yung business na kaya mo ginawa kasi gusto mo siya. Isa yun sa mga business na yun kasi mas dumadali siyang gawin. Actually, Ganda kasi parang siya naging content creation kasi nagpipickleball kayo friends, Nagpipickleball diba? talaga Tas ako meron din kayo sariling court. So yun parang din kasi yung passion parang- and work. saan to? Sa Bacoor, Cavite. Ay, Sa Bacoor, Cavite. Ano name ng pickleball? Playhouse Pickle. Playhouse Ayun. Pickle. So, Boy, i-promote i-book nila. Book nyo yan. Book nyo lagi, araw-araw. Grabe naman yung promotion. Sobrang kayo book niya. Continue i-book. Hindi mo wag. Like yung page namin, tapos i-message nyo, nagre-release din kami ng contents doon, ganun. Corpo to. Friends kayo. Corporation to, friends. Yes, kami ni Keng and ni Juni. Wow. Ay, ang bongga. Ang galing. Ano naman yung kaya mo mode on advice mo para sa ating mga kapeligro? So ano yung maia-advise mo sa kanila overall sa Overall. life? Ang ma-advise ko sa kanila ay huwag kayong susuko. Kung ano man ang pinagdadaanan ninyo, labanan nyo lang. Sa pera to or sa love? Hindi, ito paparating ako sa pera. Oo. Nakikilab ka eh. Ano ba naman yung mga host dito? Ulit. Paano nag-top 8 yan? Pinapakilaman yung nagsasalita. Sorry. Nalilito ako eh. Hindi. Ang masasabi ko lang is, ingatan nyo yung pera na dumadating sa inyo. Kasi, parang, kung hindi nyo pa man na-experience na maubusan tas walang matatakbuhan, huwag nyo nang gustuhin. Ngayon pa lang, iingatan nyo na yung finances nyo, yung mga pera nyo, galingan nyo, and sipagan nyo din sa trabaho. Pero talagang from time to time, i-reward nyo yung sarili nyo kasi deserve nyo yan eh. Yan yung magiging, sa mga rewards sa sarili, nagiging sustainable yung pagtatrabaho natin. Kaya, ayun, and syempre, Tissue. Papunta na yan. Bigyan ng Papunta tissue. na yan. yun lang. Yun lang. Sure ka, yun lang ang gusto Ayun mo lang. sabihin. Yes. well, again, thank you so much, Dudot. Maraming Thank you. salamat. Oh, yeah. Hindi ba part lang na spill namin yun? Part lang ng spill namin yun. Well, anyway, again, thank you for being here. We have some few follow-ups. Ano ang next for Dudot? Is there anything that we would need to
to look forward to for you? Yeah, abangan nyo lang lagi ang mga ganyang aabangan nyo sa YouTube ko. YouTube YouTube TikTok, talaga. and Instagram and Facebook. Yes. Yan, dyan lang ako lagi. At i-book ang inyong business. Yan, sa lahat ng mga wala pang, hindi masyadong sporty at wala pang activity ngayong taon, mag-try kayo ng pickleball. Try Give nyo it sa a amin. whirl. Kasi pag nagtuturo ako doon, libre lang. Oh, coach ka talaga? din? Coach ka doon? Hindi pa ako official coach ngayon, pero magaling talaga ako maglaro. Kundi din naman nakakain ng kahambugan to. sa lupa. Hapak din sa lupa, Kuya Dudut. So, thank you so much, Kuya Dudut. Nag-enjoy kami. Super saya mo kausap kasi ang open mo sa amin. I cannot say the same form. Ba? Hayop ka. Paki-cancel po ito. Kaya nga, i-delete nyo na lang po ito. Pero seriously, I appreciate you for being open and for being vulnerable And about also, some topics. Poca, thank you for being open as well. And I hope that you heal Nabaktuyo ka. 100%. Same to you. Yes, Same full to you. battery charge. We will get there. Yes. And I mean, hindi man ako fully healed, but I'm definitely getting better. Wow. Ikaw din, Ayun lang Kuya. naman. At dahil dyan, do not forget to follow Pedro de Peligro Podcast on Spotify, YouTube, and other social media platforms. Aba, pati na rin ng Union Digital Bank. Search nyo lang sa Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and diskarte stories. Yes, at kasi dahil bawat Pecha de Peligro, laging may paraan, dumeskarte lang at maniwalang kaya mo with Union Digital Bank. Till next episode ng Pecha de Peligro Season 2. 2! Yay! Bye-bye notifications na. Secured na ang Pecha de Peligro. Tandaan, hindi tayo takot sa due date. May hustle, may racket, may paraan. Kaya mo with Union Digital Bank. Mas kaya mo mag-survive hanggang sweldo. Follow Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan at diskarte stories. This is Pecha de Peligro Podcast.